Wala na akong utang. Galit na sambit ni Da sa babaeng kaharap niya, na makailang beses niyang tinanong ko anong pangalan, pero ang sabi hindi na daw mahalaga. Her name is hindi, and her surname is mahalaga. Quite nice, ha? Tapos gusto siya nitong papaniwalain na may papatay sa kanya. Narinig daw nito iyon sa kasino. Kung meron man, sana matagal na. Buwan na ang binilang ng pagsusugal niya roon. Bakit naman ngayon lang? That is so impossible. Nagko-hotel pa siya roon. It would be so easy for them to execute him. Ngayon pa ba papahirapan ng mga yun ang sarili sa pagpatay sa kanya? And why? Wala naman siyang atraso kahit kanino. If this is some kind of a joke or a prank, this is not funny, Miss Mahalaga. Napakaganda mo pa naman pero niloloko mo ko. Naiinis na sabi niya rito. Paano niya to paniniwalaan? E bayad na siya sa utang at may resibo pang hiningi si Chaos bukod sa nakaabogado pang transaksyon nila. Di naman itataya ni Falcon ang sarili sa abogado kung gagawan lang siya ng masama. A person who wants to harm another person is not going to expose himself. Bakit ayaw ninyong maniwala? Tanong nito sa kanya. He sighed. How much do you want? Is this a modus? Pasensya ka na pero wala akong pera. Closed accounts ako kaya wala akong ibibigay kahit piso. Ani rito. Hindi ho ako nang hihingi. Nagmamalasakit lamang po ako. Parang inis din na sagot nito. Dusk pursed his lips. Hindi niya kailangan na malasakit. Mas mainam pang itaas nitong palda at magpakarga sa kanya habang binibira niya. Maganda to. Maliit. Unang kita pa lang niya rito, pansin niya na ang ganda ng mukha nito at katawan. At nasisiguro niya na kaya niya tong bitbitin sa isang braso habang nakapasok dito. She is quite small. Baka abot lang niya ito sa kilikili. His men are coming. Tapos ng lunch break na mga yon, natatanaw niya na sina Hermit nakatingin sa kanila. If you're really telling the truth, here comes my men. Sasamahan ka nila sa polis, doon ka mag-blotter, miss, para masiguro natin yan. Aniya rito kaya't nanlaki ang mga mata nito at napatanga sa kanya. Ano po? Naguguluhan tong napatitig sa mga papalapit niyang tauhan. Ayoko po sa polis. Kung ayaw niyo pong maniwala, aalis na lang ako. Hindi ko kayo pinipilit. Aabangan ko na lang po na mapabalita kayo sa dyaryo at local news TV na may tama ng baril sa noo. Anito na para bang siya pa ang galit? Mabilis tong tumalikod pero agad niyang hinawakan sa braso. How did you know na sa ulo ko babarilin? He arched his brows. Aren't you the assassin? Ano? Diyos ko naman po. San po ba binabaril ang target sa bunganga? Sir naman. At ako, assassin? Ni baril nga hindi pa ako nakakahawak sa malapitan. Assassin pa? Ewan ko sa inyo, Governor. Bahala ko kayo sa buhay ninyo. Sa totoo lang po baka nga na mali nga ako. She snapped and marched away. Sinenyasan niya mga tauhan na harangin ng babae dahil diskumpiyado siya sa mga sinasabi nito. Pero mukhang nakaramdam to ng di maganda kaya agad nang tumakbo kahit na naka-high heels. Tumitili itong tumakbo papalabas ng gate at masasabi niya na maliksi itong di hamak kaysa kina Hermit. Nakarating kaagad ang babae sa gate at agad na nakalabas. Kumakaripas ng takbo kahit na halos magkatari-tarisod na at nakapalda. Mabilis, boss. Ani Hermit na napapakamot ng makabalik. Parang anak ni Lydia de Vega. Di niya namalayan nakangiti siya, pero agad din niyang ibinaksi. He put his hands on his waist and licked his lips. What made that woman thought that he was going to believe her? Hindi kaya naghahanap lang yun ng pagkakaperahan? Sana pumili na lang iyon sa Villa Valdrosa. Naroon ang pila ng mga humihingi ng ayuda sa Kaagapay Fund. Kahit na hindi na naman aktibong mga politiko ang mga Valdrosa, nagbibigay pa rin yun ng tulong. May mga charity naman at sponsors ang namayapa niyang lolo. Aktibo pa rin ang mga yon sa pagbibigay ng pondo. At sa pagkakaalam niya, nagbibigay na rin ang ama niya roon. Hindi nga lang sa kanya ipinagkatiwala ang pamamahala ng pera. Gusto na nga niyang mainsulto kaya lang bakit? Talaga namang walda siya sa pera eh. Wala naman siyang dapat ikasama ng loob. Saan nga siya nakatira? Tanong ni Dusk na nakatingin pa rin sa napakalaking gate na nilabasan ng babae. Tandang-tanda niyang mukha noon na mangampan niya siya. Sure, she wasn't only the woman who was blessed with a pretty face, but he doesn't forget touch face easily. Hindi lang niya alam ang pangalan dahil hindi naman siya interesado. He knows how to appreciate beauty, but he was not like his brothers who easily bed a woman for pleasure just because the woman had a pretty face. Bakit, boss?
She told me something I found so hard to believe. I want to investigate her. I will get dressed. Let's go. Aniya kaagad, na hindi pa man lang nasasagot ni Hermit kung natatandaan ba nito ang bahay ni Miss Mahalaga. Nagmamasid lang sina Hermit sa paligid dahil baka may malaman siya. Baka yun na nga mismong assassin at nakokonsensya o baka umaasa ng mas malaking kwartang makukuha sa kanya. He has to bring her to the police station for further investigation. Hindi ito pwede. Hindi siya basta kung sino lang. Siya si Das Castelio Verde. Pagkatapos yung magbihis, lumarga na sila kasama mga tauhan. Ultimo lintik na gas ng sasakyan, hindi siya pinagkahawak ng papa niya. Kahit sa gas station sila pumunta, pinakikita lang ni Hermit ang ID, pinapautang sila. Ama niya ang nagbabayad nun. His old man's authority is still working like magic in the entire province. Kung ama niya otoridad ang umiiral sa buong probinsya, siya na may sariling paraan ng pagpapasikat. Ang kanyang gwapong mukha na nakabandera sa madla ngayon, daladalang kasiraan para sa mga Castelio Verde at mga Valdrosa. Maraming kumukwestiyon sa abilidad niya na maging isang mahusay na gobernador. Ang isip kagad ng marami mangungurakot siya para pansugal. The heck? He is a billionaire and more than that. Are you? Tanong niya sa isip. Tapos ay naalala niya ang kawalan ng pera. Wala na siyang pera. Hindi na siya bilyonaryo. Ngayon naisip na palamunin lang pala siya ng papa niya. Walang ambag sa lipunan. Ni sa kumpanya wala siyang ambag. Basta na lang pumapasok ang lahat ng shares niya mula sa net income. Now that everything was taken away from him, it made him realize how worthless he was. Gob. Bati ng gasoline boy ng Petron sa kanya. Kamula sa pagkakatulala sa labas ng bintana, napatingin siya sa lalaki sa may driver's side. Sumaludo yun sa kanya kaya tumango siya at kubitin ng kaunti. Ang hirap pala maging kandidato. Kahit na hindi siya okay, napipilitan siyang magbigay ng ngiti. Hindi nga niya alam kung pwede ba o hindi ang pagbati ng lalaki sa kanya. Baka mamaya, habang nakatingin nun sa kanya, ang laman ng isip nun ay ang pagiging sugarol niya. At kung ilang bilyon ang nanakawin niya sa kaban ng bayan, oras na siyang manalo sa eleksyon. Who knows that for these people he was like a walking guard. Huwag mong kalimutan ang gobernador natin, ha? Ano man ni Hermit. Siyempre naman, sir. Manok namin yan. Ayan, dyan tayo. Nakipag-high five pa si Hermit. He pursed his lips when Hermit kept his ID and moved forward. Diretso na bossing sa bahay ng babae. He just nodded. Hindi na siya bababa. Gusto lang niyang makita kung totoong sinasabi nun sa oras na iharap niya sa mga pulis. Buisit? Maktol naman ni Addison habang bitbit ang bag niya. Daig pa niyang maton sa bigat ng bagsak ng mga paa sa batsi-batsing daan papasok. Tuyong-tuyo yon kapag tag-init, pero kapag umuulan parang nagiging taniman ng palay sa lambot. Natanaw niya ang kanyang tiya Elsie, nagpapakain ng mga alagang askal na aso. Adi, tinanghali ka na ng uwi. Malakas na sabi ng tiya niya sa kanya. Kumain ka na ba? May natira pa akong tuyo, tiya. Yun na lang. Inaantok na rin kasi ako, hindi na ako dadaan dyan. O siya, sige. Initin mo na lang kanin ha, baka ka malamigan. Bilin pa nun sa kanya pero lumiko na siya sa daan pa kanan. Naabala pa siya sa pagpunta sa bahay ng task na yon. Tapos siya pang magpapibintangan na gunwoman. Nitong bang preso nga hindi siya tumatama eh. Yun pa kayang baril ang gamitin na pang-asenta sa noo ng lalaking yon na parating sa lubong kilay? Pinagmamalasakitan na nga. Napagkamalan pa siyang masamang tao. And what is she even expecting from a rich man? Arrogance, of course. Pero nung nangangampanya sa kanya ang bait, may bigay pang 1,000. Yung pala, japik na may tao. Addison, hindi mo nakasalanan kung tanga siya. Gwapo lang. Malakas na sabi niya sa sarili habang naglalakad. Sa halip na nakapag-init siya ng kanin, hindi. Nasayang pang oras niya. Gusto pa sa police station siya pumunta. Ano siya, hello? Baka bukas makalawa, maghanap na rin siya ng ibang mapapasukan. Kung gano'n ang mga tao sa kusino, ayaw niya na magtagal doon. Mahirap na. Baka mamaya may isalvage sa loob ng hotel, makita pa niya. Bahala na kung sang trabaho na naman siya mapadpad. Ang hirap pa naman makipagsapalaran sa probinsya, kaya sa mga hindi nakagraduate. Mas matataas pa ang mga standards kaysa syudad ng Maynila. Ang laki lang na expenses doon, lalo na kung walang sariling tirahan. Sa maikling salita, napakahirap talaga na maging mahirap. Sana, mapagtapos niya ang pinsan na nagsusumikap naman sa pag-aaral para kahit paano may umasenso sa kanila.
Pwede na sana niyang gastusin sa sariling ginagastos niya kay Karina, pero sinong tutulong sa mga pinsan niyang kawawa kung hindi siya? Nakarating siya sa bahay at ang pusa niya naghihintay sa kanyang maliit na balkon. Agad yon tumalon at ngumiyaw nang makita siya. Miss mo ko? Nakangiting tanong niya sa alaga, tsaka kinarga iyon. Kinuha niyang susi sa bag at binuksan ang padlock ng pintuan. Pumasok siya sa loob at saka ibinaba ang bag niya sa kanyang kahoy na upuan. Hinalikan na muna niya si Fiago bago niya nilapag sa kanyang munting papag. Magbibihis lang ako tapos iinitin ng kanin. Kakain na tayo. Mamaya na tayo bibili ng ulam sa palengke dahil naantok na ako. Diyan ka na muna ha? Bilin niya sa pusa na akala naman niya ay makakaintindi. Lumapit siya sa kanyang Durabox. Kumuha ng damit na pamalit. Hinabad ang sapatos at tinulak lang niya sa ilalim ng higaan gamit ang paa niya. Tapos sinot ang tsinelas na naroon na rin sa may ilalim. Kinuha niyang hair clamp na nakaipit sa sabitan niya ng mga resibo ng kuryente at tubig. She clamped her hair because she was sweating. Binuksan niya ang kanyang LEC na nakasabit sa kisame, tapos dala ang damit, pumunta na may kusina para dumiretso sa banyo. Pero gano'n na lamang ang pagtigil niya nang nakita niyang may gumalaw na kung ano mula sa kusina na natatakpan ng kurtina ang pintuan. She was halted when she felt her heart race. Ano tong panganib na nararamdaman niya? Nakatayo siya sa may pinto, nakikiramdam, hanggang sa unti-unti siyang umaatras. Nagmukha na siyang baliw pero tatakbo siya papalabas ng pintuan. Hindi niya alam kung anong nasa kusina, kung sawa o tao o anumang hayop. Ngayon lang niya napagtanto ng aso niya sa may kusina at hindi nagingay nang dumating siya. It was so unusual. Maingay ang alaga niyang aso sa tuwing naaamoy na siya. Ngayon lang nangyari nung wala siyang narinig na kung ano mula doon. She gulped and slowly turned her back, and when she was about to run to the door, a strong hand pulled her. Tumili siya pero nabikig sa lalamunan niya ang lakas ng tili dahil tinakpa na estranghero ang bibig niya. At gano'n na lang ang panghihilakbot at panlalaki na mata niya na makita niya ang dalawang lalaki sumulpot sa may likuran niya. Di niya alam kung paano na nagkaroon ng tali ang bibig niya kaya hindi siya makasigaw. Hawak siya sa braso ng isang lalaki. Nasa likod niya ang mga yon. Addison struggled. Nagpumiglas at pinagsisipa ang mga kalalakihan kahit na otomatikong tumulo ang mga luha niya sa mata. She wouldn't die without fighting with all her might. Matapang! Ngisi ng isa na may hawak na patalim. It was a shiny knife, a bit curvy in shape. Maganda, makinis, sexy. Ani naman ng isa na sinundot ng kutsilyo ang botones ng blusa niya. Lumabas ang pusod niya nang tumalsik ang botones at di siya makagalaw sa takot na baka masaksak siya ng kutsilyo. Pakiramdam ng dalaga, kahit paghinga hindi na niya magawa. Alin bang mas maganda? Patayin muna bago gamitin? O gamitin muna? Ngisi ng isa sa mga lalaki. May takip ang isang matanon na parang pirata, tapos may bandana sa ulo. The eye patch was quite big and she found it hard to decipher the man's face. May busal na. Siyempre, yung nanlalaban pang mas masarap. Wala naman makakarinig dito eh. Hawakan nyo lang tapos mabilisan tayong paparaos. Saka natin patayin. Suggestion naman ng isa na tulad din ng isa sa itsura. It was a disguise. She knows. Holy cow! Halos sumubsob ang buong katawan ni Dusk sa upuan sa harap niya nang biglang pumreno si Hermit. Wala pa naman siyang seatbelt dahil ayaw niya magkabit noon. Agad nagsalubong ang kilay niya lalo pat pinagkoveran siya ng mga tauhan niya. Daba lang, boss. What the hell was that? Walang kakabakabang tanong niya sa mga ito. Bababa ako, boss. May babae. Ani Hermit sa kanya. Nasa gitna ang sasakyan nila ng stretched limousine. May isang hammer sa harap at hammer sa likod. Malamang ang babaeng sinasabi ay nabunggo ng driver ng unang sasakyan. My God! Did Ace bump a woman? Tanong niya. Maya-may nagsalita si Hermit. Clear, boss. Anong clear? Agad siyang umayos ng upo at isang babaeng nakasalampak sa mismong hood ng kanyang limousine ang nakita niya. Naroon na ulit si Hermit at sinalo ang katawan ng babae. Hawak ang tiyan, binubulwakan ng dugo at di siya pa pwedeng magkamali. Ang babaeng nakikita niya ay ang babaeng kagagaling lang sa kanya. Si hindi mahalaga. Holy! Doon parang tumalsik ang ikasyam na kaluluwa ni Dusk. Isakay niyo!
Doon mabilis gumalaw ang mga tao niya at sinakay ang babae sa kanyang sasakyan. Saan boss dadalhin? Malalim ang tama, kawawa naman. Ani Victor, nakasilip sa bintana niya. Sa Lizazo. Ani niya dahil medyo malapit sa kinaroroonan nila. Yun din ang kaisa-isang ospital sa bayan ng Labo. Faster! He snapped right away. What the hell happened? Kanina lang tumatakbo pa yon sa bakuran niya, ngayon may tama na ng saksak? What did she say, Hermit? Anong sabi niya na paano raw siya? Agad siyang napapikit. Wala raw gustong tumulong sa kanya, bossing. Walang sinabi. Umiiyak ng sobra at parang nagdidiliro niya. Ayaw pa raw niyang mamatay. May pinapatapos pa raw siyang pinsan. Siya bossing yung kanina sa bahay Mukhang kadarating lang din kahit uniform. Hindi pa nakapagpalit. Ano kayang nangyari? Huwag daw natin siyang iiwan? Hindi siya umimik. Was it just a coincidence? Baka may atraso talaga ang babae sa kung kanino kaya sinaksak. Pero babae yon. Napaka-imposibleng basta-basta nalang sasaksakin ng ganon. Ano namang lakas na isang babae? It is nothing compared to men. Was it crime of passion? Baka nobyo ang gumawa. Sa itsura ng maganda, hindi yun mawawalan ng boyfriend. Boss, hindi ako ng boso pero walang mga botones ng damit. Napatanga siya kay Hermit. Rape. Yon ang unang pumasok sa isipin niya. Mabilis ang takbo nila papuntang ospital at pagdating doon, siya mismong bumaba na sa sasakyan para tingnan ang lagay ng babae. He opened the door of the Hammer. It was just an ordinary Hammer, not the limousine. Napatulala siya sa babaeng nakandusay sa loob ng sasakyan. Lupaypay ang kamay at wala nang nakatakip sa katawan. Her upper body was now totally exposed. Naparanok siya na makita ang dibdib nito. He has a big mole on her left breast, near her cleavage. It was a temptation. Ano pa bang tinatanga niya sa dibdib nito? She needs to be delivered to the emergency room. Kumilos ka, Dusk, at huwag mo nang mahanyakin. Singhal niya sa sarili. Napatanga naman sa kanyang lahat pagpasok niya sa emergency. Si Gob. She was stabbed. She needs help right away. Aniya at siguro dahil kilala siya kahit papaano, agad kumilos sa mga nurses. Kami na pong bahala. Pa-fill up po governor's information. Utos ng isang nurse saka sinara ang kortina. May nakita siyang doktor na kaagad lumapit doon. Mabilis kumilos sa mga nasa ospital. Siguro dahil na rin siya ang may bitbit sa pasyente. At hindi siya basta kung sino lang. Everyone was looking at him but he just sighed after smiling a bit. Binigay na sa kanya na nasa information desk ang papel at ballpen. Ang gwapo ni Gob. Ani pa noon kaya ngumiti lamang siya. He is not the smile type. Napipilitan lang. Mas lalong hindi siya napapangiti na salitang gwapo siya. It was a common thing for him to hear it, ever since he was born into this world. He looked at the paper, name, address, age, birthday, etc. Medyo umawang ang bibig niya at tumingin siya kay Hermit. He was asking for assistance. Tumabi yon sa kanya at nilapit ang bibig sa may tenga niya. Wala tayong alam dyan, boss. Baka madamay ka pa sa gusot niya. Dusk looked at the closed curtain. Gusot nga ba ng babae o dinamay niya? Bakit parang may kutob siya na parang totoong sinasabi nito kanina? May nagsasabi sa kanya na nagkataon lang yon at malamang rape lang ang habol ng mga gumawa nito. Pero di niya rin maalis sa isip na baka dahil din to sa warning na binigay nito sa kanya. The moment she hopped into my car, we were already involved. Hindi siyang uri ng lalaking dinadaga ang dibdib. Mas takot siyang mawalan ng kwarta kaysa madamay sa gantong sitwasyon. Hayop lang ang sasaksak sa isang babae na walang lakas at walang laban. Malakas na sampal lang po pwede nang ikawala ng ulirat na isang babae. Saksak pa kaya? Kahit gago siya, hindi siya kailanman pumatol sa babae. Galit siya sa mga ganon dahil ang ina ay namatay dahil sa bugbog. When he was born and his mother and father separated, his mother found a new lover. Wala yung sinabing di maganda ang estado ng kanyang stepfather. Malaki siya na mamatay ang mommy niya. Pinaniwala siya na sakit iyon na matay, pero hindi niya siya masaktan. Pero alam niya ang buong kwento. Up until now, his family doesn't know that he knows the truth about it. Nilihim lang din yon dahil may iskandalong buong angka ng mga Valdrosa. His mother's bruises were not from leukemia. Wala sa lahi ang leukemia. Wala siya ni isa mang kamag-anak na may ganon. And just a year after his mother died, natagpuan din na patay ng kinakasama nun.
Wala nakakaalam sa totoong nangyari, pero palagay niya, ipinatumba rin yun ang kanyang angkan, knowing that the man was a drug lord. Iniangat ni Dusk ang kamay. Inumpisang sulatan ng papel. First name, hindi. Family name, mahalaga. Middle name, hindi niya na yun nalagyan. Kunwari na lang hindi ito kinilala ng ama kaya't walang middle name. Nasaan kaya ang pamilya nito na tutulong dito? Tinansya niya ang edad ng babae. Bata pa to kung sa bata. Ibang mukha pag naka-makeup pero palagay niya 20 lang ito. Hindi lalagpas ng 23. He faked a birth date. Walang magagawa. Kaarawan niyang nilagay pero iba lang ang taon. Relationship to the patient. Ano ba? Tiyo? Ama? Pinsan? Friend. Binalik agad niya ang papel sa babae. Call Papa. Tell him I need money. Bulong ni Dusk kay Hermit. Gagastusan mo, boss? Tanong nito. Sinong gagastos? Don't be a coward, Hermit. We cannot leave a woman in a situation like this. Kahit nagduda ako sa pagkatao niya kanina, hindi ko maaatim layasan siya dito na hindi alam ang totoong nangyari sa kanya. Mahinang paliwanag niya sa bodyguard. Kayong masusunod, boss. Ang sa akin lang naman, nag-aalala ako na baka madamay kayo. He understands that. Alam niyang maasahan si Hermit at sinusumpa nito sa kontrata. Handa itong magbuwis ng buhay para lang sa kanya. Lahat ganon ang pinanamahang tungkulin. Hermit doesn't have a wife and even a child. Ang insurance itong nagkakahalaga ng milyon, mapupunta sa mga magulang oras na mamatay ito sa pagtatanggol sa kanya. Sa mga may anak naman at asawa, milyon at educational plan para sa lahat ng anak. Kahit 10 ang anak, 10 ang paaralin ng mga Castelio Verde. Kahit anong 4 to 5 year course sa kolehiyo. We were. The moment you hopped into out the car. He simply said and Hermit nodded. Sasabihan ko na, boss. Tell him just be ready if ever I am not able to ask for assistance from Tita Freya. I feel something is wrong, Hermit. Nang lumabas si Hermit, lumabas din siya saglit. Pumunta sa smoking area at doon tumayo. Mula sa pagkakatayo niya, lumapit si Rudy. May dalang tote bag na may pagkadilawang kulay. Boss, nadampot namin kanina nang mahulog sa tabing kalsada. Dala ng babae. Wala siyang ibang sinabi basta't wag natin siya ipagkakatiwala sa kung sino. Sa lubong ang kilay, inabot niya ang bag. May tumigas pa yung dugo kaya't initsa niya ang sigarilyo sa bin. Saka siya pumunta na sa sakyan. Na makapasok ang binata, sa kaniya binuksan ang bag. Transparent pouch na may lamang makeup ang nakita niyang una. May cellphone, long wallet, pabango. At saka tissue at ballpen sa loob. May payong din na kasing laki ng isang iPhone Pro Max. Kinuha niyang pabango at inilisan ng takip. He smelled it. It smelled nice. May pagkaamoy yun ng Tommy Girl pero hindi yun ang lalagyan. Baka imitation. Kinuha niyang smartphone at pindot. Lumabas sa magandang mukha ng babaeng nasaksak. Nakapangalumbaba. Kita ang cleavage at ang nunal doon na nakakaakit. Medyo may pagkaanghel ang mukha nito. Sunod niyang kinuha ang wallet. May lamang pera kahit papano. 2,000. May ATM, BDO. May e-fill ID at postal. He grabbed the ID holder from the bag. Nakakabit ang isang company ID. Sa casino yon kung di siya nagkakamali. Tinignan niya ang mga litrato at pangalan. Name, Larissa Addison V. Payagbag. Birth date, June 10, 2003. Age, 21 years old. Gender, female. Blood type, B. In case of emergency, please notify LCV Amorsolo. She's still so young. Tamang hinala niya na hindi pa to sumampa ng 25. He was wondering who would hurt her. Bakit dala nito ang bag? Nakatingin siya sa pangalan ng emergency contact sa ID, pero nagdadalawang isip kung tatawagan niya o hindi. Boss, may 3 lalaki sa entrance. Nagtatanong kung may pasyente sa loob na babaeng naka-uniform na blue. A relative? Duda ako, boss. Sa tagal kong bodyguard, hindi ko alam. Lalaki, kamag-anak daw, nakakotse. Harangin niyo. Hindi lalaki ang contact person sa ID ni Larissa. Babae. Agad kumilos si Victor, muling sinaksak ang mga ID sa loob at bumaba na sa sasakyan. Wala na si Victor. Mabilis sa mga tauhan niya. Wag lang hahabol ng babae at nalulusutan, tulad kanina. Muli siyang bumalik sa ER. Without further notice, he spoke. I'm asking for privacy about my friend. We didn't know who stabbed her. If by chance may magtanong kung dito siya dinala, sabihin niyo wala. Makakaasa ba ako? Oo naman, Gov. Kayo pa ho ba? Ani nang nasa information.
Please coordinate with the guards. Thank you. I need assurance that my friend will be safe here, as long as she is unable to tell who did this to her. Iba ang nasa posisyon. Agad tumalima ang lalaking nurse sa utos niya. Lumapit sa intercom at kausap kagad ang gwardya. Tapos tumingin agad siya sa kortina kung saan naroon ang babaeng dinala niya na Larissa Addison pala ang pangalan.